Ito yung palagi kong sinasabi sa inyo guys na kahit saan tayo magpapa-highlights or magpapa-color kung hindi naman talaga marunong yung gumagawa sa atin is useless lang. So ang hair ni ma'am guys is galing pa sa abroad tapos yun iniisip niya abroad naman daw pero bakit hindi raw nasusunod yung gusto niyang color. Tapos mga ilang weeks lang daw as in nag-gold tapos nagbabrasi lang talaga tapos hindi nagbi-blend yung pinaka-white hair niya dahil ang pinaka-main problem niya is marami talaga siyang white hair. So gusto niya yung color na magbe-blend sa mismong pinaka-white hair niya dahil obvious daw once na humaba after 2 weeks. Tapos ito guys, delikado yung hair ni ma'am dahil gusto niya na ma-enhance din yung color kaso nga lang nag-dry na siya. Tapos meron siyang mga highlights na hindi siya yung proper na nailagay, yung wala siyang pattern. So kailangan nating piliin yung pinaka-highlights niya bago tayo mag-create ng highlight. So sa mga ganito case ng hair ni ma'am, kailangan talaga natin na i-strand test muna kung gaano pa katibay ang hair ng client. Dahil minsan, pag nagpapa-highlights yung client, tas hindi nila nagustuhan, tas pinapatungan ng dark. So, make sure na hindi siya ma-damage. So, need talaga natin na i-strand test muna natin kung kaya pa ba sa mga gusto niyang color. Tapos, yun nga, sinasabi ko sa inyo, kahit nasa abroad pa tayo or kahit saang lupalop ng mundo, kung gagastos man lang tayo tapos hindi naman marunong yung gumagawa sa atin, so useless lang. Wala din kasi yan sa mga pagandahan ng salon or mapa-abroad man o nasa Pinas man or kahit saang gusto nyo magpagawa. So wala talaga yan sa pinaka-salon na maganda kundi yung sa gumagawa talaga. Dahil minsan merong hindi kagandahan na salon guys pero maganda talaga ang serbisyo or yung quality service nila. Dahil minsan kung pagandahan lang ng salon tapos yung nasa loob naman ay hindi naman marunong gumagawa sa gusto nyo, so useless lang talaga gagastos tayo tapos hindi naman maganda yung outcome. Yun ang nangyari sa hair ni ma'am guys. So nakita niya yung mga ginagawa natin sa hair, yung mga nagbe-blend yung pinaka-white hair. Tapos yun na i-try ni ma'am. So talagang gustong-gusto niya talaga yung mga ginagawa natin sa hair, yung merong mga white hair tapos nagawaan ng paraan yung mga merong problema sa hair. Tapos kinakailangan talaga na gumamit lang tayo ng pinakamababa na developer neto once na mag-proceed tayo ng mga procedure na ganitong case na meron siyang highlights na. Tapos yun guys, kung gusto naman ng client na mas lighter, so depende pa rin talaga yan sa mga hair nila kung wala siyang dark na problema na mahirap tanggalin. So kailangan talaga natin na i-check muna natin yung pinaka hair nila dahil minsan once na highlights na yung hair nila, hindi natin alam kung nagpuputol na ba yan or pinatungan ng dark. So talagang iti-check muna natin bago natin lagyan ng kung ano-ano mga chemical. So naglagay lang kami ng pinakamababa na developer dyan habang naglalight yung color niya. Tapos yung process din ng color dahil hindi pwedeng biglain natin yung hair ng client dahil minsan once na mag-react na yung yung pinakaunang application nyo sa likod, so hindi natin ma-control. Kaya di bali nang matagalan yung babad, at least alam nyong safe yung procedure na ginagawa nyo sa client. Dahil once na maganda yung process natin ng mga fashion color nila, so babalikan talaga tayo. So yun yung before at ito yung pinaka-after. So yun yung after guys. Grabe, ang ganda na ng transformation niya. Tapos meron na siyang lowlights and highlights at the same time naglagay tayo ng pinaka-close natural color sa mismong pinaka-roots niya once na humaba yung pinaka-regrowth niya, especially yung white hair, so magbe-blend talaga. So diba, ang ganda talaga ng transformation niya guys. At tingnan nyo yung pinaka-roots niya, grabe. Nawala na yung white hair, tapos nagbe-blend talaga. So eto once na humaba yung pinaka-regrowth niya, so hindi siya obvious yung pinaka-white hair. Diba, sobrang napaka-beautiful transformation.